talent. Magaling kayo dito. Opo. Nakaupo. Parang marami yung guest nila. Kasi iba mga kaisla yung first time dito, ma'am, sir. Balik na po namin. Grabe mga kaslaw, pang pito na. Mga kaslaw, magandang araw po sa inyo lahat. So, nandito po tayo sa tapat ng church. It's yung tabi niya po ay Ocean Club. Yan po yung Surf Beach. Tapos Ocean Club yung tabi niya. So ngayon po mga kaisla, medyo umihip-ihip yung hangin habagat. Kasi po ay dalawang araw nang tumigil yung habagat. So ngayon po ay medyo umihip na mauli. Kaninang umaga, malakas yung ulan. Mga kaisla, dito po kasi sa Station 3, medyo malapit yung hotel tsaka yung dagat. So katulad din ng sa Station 1. Pero mas ito kasi medyo close pa. Okay sila. Kaninang umaga, nilinis na to. Yung kahapon na mga dumi, nilinis na kaninang umaga. Lahat, nilinis. So ngayon po, mayroong damo-damo na mauli na umahon. Kasi pag ngayon nga, ipahitide na mauli. Oh. Pahitide. So baka magtaka po kayo na bakit na mayroong lumot. So pag tinatingnan niyo po sa sa video, parang lumot siya. So hindi po ito lumot, damo siya. So damo po siya, oh. Damo siya. So pag ganito kasi mga kaisla, pag abagat, araw-araw ganito yung sitwasyon ng Boracay. Kasi pag-abagat, yung mga damo yan nandun, doon banda. So, napuputol kasi yan pag once na lumakas yung alon, pag oras ng habagat. Kasi po, yung pag-summer po na naamihan, tahimik po dito. Yung tubig dito, hindi gumagalaw. Tapos, yung natutubo lang siya dito, yung lumot talaga na galing lang sa tabi. So, ganun po yung sitwasyon ng
ng yung klima natin dito sa isla ng Boracay. So pag amihan po kasi mga isla, doon naman sa Bulabog, mayroon din doon na umahon siya na damo-damo rin, ganito rin siya doon sa kabila. Ito, doon kasi sa Bulabog mga isla, malapad yung rep doon na mga bato. Kaya doon kasi mababaw talaga. So medyo makurals-kurals doon. Pero sa tabi niya buhangin. Tapos pag dito kasi mga isla, pag dito na yung mabagat, hindi rin natin maiwasan na may mga plastic, mga bottle bote, na mineral water, tapos yung gato, yung damo-damo. So yung mga damo-damo po, galing doon sa gitna yan. Kasi doon kasi banda, malapad yung corals dyan, malapad. Hanggang doon, malapad yan sa gitna. Kaya doon kasi sa gitna yung mga kaisla, hindi yung sagad na super lalim talaga yan. Kasi yung ano lang yan, yung lalim yan siguro mga mga 8 dipa lang siya. Yung lalim, papunta doon. Pero pag dito banda, medyo mababaw yan. Kaya dito kasi sa isla ng Boracay, pag once mag low tide, super lapad yung buhangin ng low tide niya. So yun yung kaiba dito kasi pag-abagat, maraming pumupunta dito sa tabi. So araw-araw naman yung nilinisan po. So baka magtaka po kayo na bakit may lumot naman uli. So hindi po yung lumot damo. Tapos yung mga bottled water naman, hindi natin maiwasan yan kasi pag-abagat kasi pag once na ang bottled water ay walang laman, dito yung lumilipad. Tapos papahon. Pero hindi naman naiipon yung mga kaisla. Palagi yan, araw-araw yan, linilinis. Ito kasi bagong linis lang dito banda. Ito naman, umahon. Kasi, tingnan mo mga kaisla, umahon din siya. Kasi pag once mag-high tide po, umahon siya. Tapos ngayon, may pahihip-hihip na naman yung mabagat. Kasi po hindi rin natin maiwasan na habagat talaga, maraming mga bottled water na lumilipat. Minsan nagagaling sa ibang mainland pag bumaha, pag umutag-ulan kasi po ay bumaha. Lahat ng dumi natin doon sa dagat pumupunta, plastic, kanon siya. Tapos pag uwan sa mga bagat, kung saan yung isla, doon sa ahon. Kung saan yung mapapat yung mga basura, ng mga plastic na yan. So doon di siya maahon. So kailangan lang natin mga kaisla na i-maintain lang natin na maglinis kasi ito naman yung isla na hindi namin pinababayaan, palagi namin nililinis po. So marami po dito mga association din na naglilinis. Bawat isang association po ay may schedule sila. Katulad sa amin po ay may mga clean up din kami sa association. Okay, so dito po tayo sa tapat ng Ondos Hotel, yung bagong hotel. Ito kasi yung hotel na to, maganda yung dining niya. Saka yung lobby, maganda.
Sino mang pangalan niyan po ay hello po. Ayun mga kaisla, yung weather natin makulimlim. Hindi masyadong init kasi kanina umaga umulan. Dito kasi sa isla natin ng Boracay mga kaisla, maganda maglakad. Kasi yung White Beach natin po ay 7 kilometers siya, yung haba. Yun yung kagandahan ng Boracay kasi malayo yung White Beach niya. Super haba. Pwede ka maka-exercise, mag-jogging, walking. Maganda po mag-walking ng umaga, mga 6 o'clock. Maganda po mag-walking. Saka maramdaman mo yung walking mo na walang tao pag umaga ka. Kasi yung medyo tulog pa yung ating mga turista. Kung gumising ka ng umaga po ay konti lang yung tao. Pag umaga ka gumising, parang isulo mo yung isla ng Boracay. Pag mag-walking ka ng umaga, yun, konti lang talaga yung tao pag umaga kasi yun nga, tulog pa. Yung iba. Sa sunod na araw po mga kaisla, mapansin niyo po dito yon na ilagay yung mga windbreaker na may mga plastic. So ibig sabihin yung windbreaker po ay yung nakalagay, nakaharang dyan para po yung once mayroon pong bumagyo, ay yung hangin po ay malakas. Tapos maraming buhangin para hindi po makapasok sa mga restaurant. Saka hindi makapuwing sa ating mga turista. So mayroon po siyang windbreaker po nakaharang. Sa sunod na araw po mayroon na yan. Dito po mga kaisla, marami dito yung local turista natin na nakatambay. Kasi sa likod niyan, mayroong hotel yan. Garden Paradise. Yung hotel niyan.
Meron po rin na nag-jogging, ang bilis. Siguro araw-araw yung na nag-jogging. Okay, Isla. Andito na po tayo sa boundary ng Station 3 at Station 2. Nagpumakay Isla. Konti lang po yung naliligaw ngayon mga kaisla. Kasi po yung turista natin, paunti-unti na. Paunti-unti na uwian. Camila. So, mayroon yung makisa ng ng swimming pool. Ang pangalan mo? Joel po. Joel? Opo. Joel. Joel Ongan Vlog. Ito. Vlogger pala siya. Hello po. Pa-support naman po. Ito si Sir naman. Video nga naman si Sir. Sige, sige. Hello Sir. Ito muna. Ito ang mag-vlog sa akin eh. Actually mga kasla, dito si Sir kasi na-miss siya sa artist ng Sandcastle. Ang galing. So nakikita mo naman Sir yung ano namin. So ano masasabi mo sa aming mga artist Sir? Galing siya. By talent. Magaling kayo. Tiga dito. Opo. Talented. Mga kasla, kanina pa to si Sir eh. Talagang tinitingnan niya yung mga galaw ng mga artist.
First time ko dito sa Boracay. Iisip ko kung paano doon. Sana makapanood ka ako kung ginagawa. Ito na. Galing. Galing yung utak. Ano Galing. pangalan natin, sir? Nelson from Bulacan. Nelson from Bulacan. Hello po sa Hello. mga pamilya ni sir. Ay, sa mga taga Marilao. Oh, Marilao, Bulacan. Taga Marilao pala si sir. Shout out po sa inyong lahat dyan. Okay. Pang ilan yun dito, sir? Pang ilan yung pumunta dito? First time pa lang. Oh, wow, first time pa lang. Ano maulit? Sana maulit. Marami kayo, sir? Family, anin kami. So mga kasla, kanina pa kasi si sir na nanonood lang sa Sandcastle, paano gagawin. So akala niya kasi kung ano mga chemical na nilagay natin, tubig lang po siya at saka yung buhangin po. Yun yung nilagay. Sir, maraming salamat po sa pagitaw. Thank you. At sa maraming salamat sa pagpunta ng Boracay, sir. Okay. Dito po kasi mga isla, yung mga turista natin lokal, saka iba dyan, na naamin sila sa manuod ng ng Sandcastle paano gumawa. So minsan hindi rin natin maiwasan na may nagtatanong kung anong ginagamit na chemical. So yung ang ginagamit po yun ay tubig lang saka buhangin po. Kino-compress siya bago i-designan po. Akaisla, dito pa tayo sa Hinan Prime na hotel. So dito po ay medyo madami yung nakaupo. Parang marami yung guest nila. Kasi iba mga kaisla yung hotel kasi minsan walang gaano silang tourist guest. Minsan kasi sa ibang hotel pag season fully booked sila, pero yung iba namang hotel na medyo may tago-tago pa, konti lang. Kasi nakaiba talaga pag dito banda yung hotel mo sa tabi ng White Beach, kaya palapit lang yung lakad mo. Kasi iba kasi mga hotel may sa likod, may sa main road, kaya medyo malayo. Pero yung sa mga main road po, mga maganda din yung mga hotel. Yung nga lang, yung mga turista natin, ayaw nila yung malayo. Like this, it's good boat. Just leave, ha? That is video.
Okay, first. Matay, matay. Oh, ano ka na, halika na. Matay yung ako sa kalo. Foto natin to. Picturean namin kayo, te.
Expensive mango shake. Oh my God. What is it? Dapat doon kanina. Hola, panit. Okay, sila. Kung sakaling hanapin yung sikis, ito yung sikis, oh. Ito po, yung sikis. Tapos yung isa, may KFC dyan. Yung isang KFC. Dito po yan sa, ano, sa tabi ng Umbar tsaka Hinan Regency po.
siyempre. Ano yung honeymoon eh. Halos yung So mga kaisla, nandito naman po tayo sa Timol na. So ngayon po ay medyo mahina yung medyo konti lang yung yung naliligo dito. Saka medyo mainit na kasi mga kaisla. Ngayon po ay 11 o'clock in the morning. Kaya medyo mainit na.
walang goal.
Ay mga kasla, yung ceiling boat ay tambay. Walang turista. Mamayang hapon pa yan, mga 5 o'clock. Yung sakayan ng mga ceiling boat. Dapat kayo na, yung likuhan pag-ubra ko ako. Di ba ito pa ngayon yung taga-about isa? Kung naghahanap ng mga chinilas mga kaisla, yan yung mga bayanas. Yan yung bayanas. Yan. Mayroon po muna po rin na pumasok ng dyan. Bibili yata ng bayanas yan.
mga kaisla. So, nandito naman tayo po sa ano sa tapat ng Astoria. So, Station 1. So, dito po nakatambay yung mga turista natin. May ano naman doon, may kainan, may restaurant naman doon, pwede kayo mag-order. Dami nakatambay dito. Malamig dito mga kaisla. Kulimlim. Ganda kasi laki yung kahoy nito. Oh. Business mo. Opo. Papa! Kamusta pa kasi ang Boracay, sir? Okay naman po. Walang pinagbago. Walang pinagbago. Actually, sir, dito maganda yung yung spot na malamig. Opo. First time dito, ma'am, sir. Balik na po namin. Ah, grabe mga kaisla. Pang pito na. Akalain mo ibang turista natin, yung tatanungin mo, first time. Yung pito. Taga saan tayo, sir? Oh, kalahin mo yung malayo, malayo yun. Actually, mga kaisla, yung Manila kasi Katiklan, isang sakayan lang. Tapos yung parte ng Mindanao, medyo tatlong sakayan, kaya medyo malayo. So, mas pabor yung sa Luzon yung biyahe. Mga kaisla, nakakatuwa naman sila ni Ma'am at ni Sir. 7 times. Dapo. Support si Sir Joel. Subscribe and like channel niya. Thank you, Mama. Thank you. Thank you po sa support. Ingat po. Thank you. God bless po, Ma'am. Bye-bye siya. Bye-bye. 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 Yan. Thank you po. Nakaisla, oh. Nandito sila lagi nakatambay ni Sir. Yan, maganda yan, no? Malamig, malamig yung klima. So, diba, ang sarap ng buhay nila ni Sir, oh. Sige po, bye-bye.
Dito po kasi mga kaisla, maganda dito. Tsaka bawal yung puputulin yung mga kahoy dito. Itong cottage nito mga kaisla, private yan. Ano gusto mo bang pumunta? Ito mga kaisla, yung bar na malakas yung sound. So ngayon po ay close. Baka mamaya pa yung open.
Dito mga kaisla, oh, every morning may kumakain. Kaya marami kumakain. Sunnyside Cafe. Marami dyan kumakain mga kaisla. Breakfast, dinner, lunch, meron dyan. Marami sila dyan. Marami sila lagi na customer yung Sunnyside Cafe. So malapit na tayo mga kaisla sa, ano, sa grotto. Sana makakyat tayo doon para malalim pa. Ilang araw na tayo mga kaisla hindi nakakyat doon kasi yung high tide kasi hayaay yung parang hindi naglulutay lagi na mababaw. So maintain yung high tide. Parang uulan mamaya mga kaisla. Oh, dilim mo. Parang uulan. Medyo malalim pa mga kaisla. So hindi po tayo makakyat doon. Maalis ka dyan, nakikita ka. Kayo na yung makina. Papasula mo ako. Bunso, wag ka dyan, bunso. Tigat mo siya ba?